Hindi na po ako ipakilala. Napapanood nyo naman po ako sa TV. Dino lang po. Ayun lang po, inaantay ko yung mga kalalakihan kung may sayaw pa eh. Baka magre-rehearse na, ano? Nagre-rehearse na sa likod. Ayan po, purihin po ang Panginoon. Good morning po sa ating po lahat. Sabi po ng isang pastor, kilala po niyo si Paul Ellis. Sabi po niya, those who receive the gospel ought to be the happiest, most joyful people in the world. Sabi po ni Paul Ellis, yun daw po mga tumatanggap ng salita ng Diyos, sila daw po yung pinakamasasayang tao sa mundo. Amen po? Amen. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung masaya. Ayan. Nitiyan naman po natin yung katabi natin. Alam nyo may mga pastor na kinakabahan sa harap pag nagme-message kasi pag nasa harapan sila, mga nakasimangot Parang, alam nyo po yun. Pero purihin po ang Diyos. Ang dami pong dapat natin ipagpasalamat sa araw po na ito. Amen po. Kanina po, tinignan ko, 111 years. Hindi ko po, hindi ko po alam na 111 years na kayo. First time ko po na mag-preach sa church na 111 years o 100 pataas na pong taon. Kanina ini-imagine ko po yung nagtayo o nagsimula ng Church of Christ sa Hulugan. 1914, tama po ako. 1914, at totoo po wala na po sila. Nasa piling na po sila ng Panginoon. Pero ang alam niyo po, nakakatuwa. Wala na po yung mga nagsimula ng church sa Hulugan. Pero ang totoong founder at ang totoong nagsimula ng church, kasama pa rin natin sa oras na ito. Amen po? At siya ang dahilan bakit tayo nagpapasalamat sa araw na ito. Amen po? Amen. Diba? Purihin po ang Panginoon. Sabi nga po dyan, gratitude. Kasi alam niyo po, next slide po. Nakaready na po ba? Ayan. Gratitude. Pagpasalamat po tayo sa ating pong Panginoon. Kasi po, alam niyo, may mga tao ngayon, lalo na po yung mga nanay, pag-araw po ng Sabado, sobrang busy. Kaya sabi nila, ayan po, pag Sabado daw, sabon, banlaw, downy. Kaya salamat po maraming nanay ngayon. Palakpakan natin ng Diyos. Sa mga nanay na nandito, sumayaw pa. Nakakatuwa pong tingnan yung mga nanay na sumasayaw. Kami po ng mga bata, kasi laki po ako sa Church of Christ, laki po akong Sunday School. Talagang sanay po kami sumayaw. Talagang pinapasayaw po kami sa harapan kahit hindi po kami marunong sumayaw. Pero madalang po kayong makakita ng mga kababaihan talaga na sumasayaw at nag-aalay ng sayaw para sa Panginoon. Amen po? Purihin po ang Panginoon. Siguro sa 112 years ng Hulugan, kalalakihan, sasayaw na. Paghahandaan. Amen po? Nanonood po ako ng live po ninyo. Titignan ko po ang kalalakihan. Kasi ang sarap pong magbigay ng papuri sa Panginoon. Ang sarap pong alayan ng Diyos, ng awit, ng sayaw. Kasi deserve po ng Panginoon na mapasalamatan at maitaas sa atin pong mga buhay. Kasi ang katotohanan, mga kapatid, wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin pong mga buhay. Bakit po gratitude, mga kapatid? Sa salitang Hebreo, sabi po dyan, ang salita pong gratitude sa wikang Hebreo ay hakaras hatu. Ang ibig sabihin po nun, recognizing the good, pagkilala sa mabuti. Kaya po, sa salita pong Latin, ito po ay grace. From the root word, gratitude, gracia. Ang ibig sabihin po niya, next slide po, grace, gracia, habag. Kaya po, sa salitang Griego, ang salita pong gratitude, Eucharistia. Ibig sabihin po nun, mga kapatid, hindi lamang tayo nagpapasalamat sa Diyos sa buhay na meron po tayo. Hindi lang po tayo nagpapasalamat sa Diyos sa mga pagpapala na meron po tayo. Nagpapasalamat din po tayo sa Diyos dahil sa kaligtasan na tinanggap po natin sa atin pong Panginoong Jesus. Ang dami pong benepisyo. Sabi po ng ilang pong mga doktor, ang dami pong benepisyo po ng pagpapasalamat. Hindi niyo po mabasa, tama po? Ayan. Ayan po.
Dahil hindi nyo po mabasa, isa-isa ko po yan. Ayan po. Next slide po. Ito po yung mga benepisyo ng taong mapagpasalamat. Mentally healthy. Sa pag-aaral po ng Maryland University, yung mga taong thankful daw, grateful, meron silang yung kaisipan nila or they were healthy mentally. Bakit po? People with a grateful mindset report higher satisfaction in life. Hindi puro negatibo yung lumalabas sa bibig. Alam niyo po, ang hirap po kasi pag laging negatibo yung iniisip natin. Diba? Pag puro negatibo yung naiisip natin, kung ano-ano yung mga naiisip natin, it leads to ungratefulness. Pero pag puro positibo yung nasa isip po natin, di ba, people with a grateful mindset, ibig sabihin, satisfied sila sa buhay. Ano man ang maranasan nila sa buhay, laging thank you, Lord. Another one po, mga kapatid, emotionally healthy. Sabi po dyan, regularly practicing gratitude, pag lagi na po tayo nagpapasalamat, ino-combat po niya, ano po, yung negative thinking patterns by keeping thoughts focused on the present. Anxiety often involves worrying and negative thinking dahil sa kakaisip mo ng mga negatibong bagay. Na-stress ka. Kaya yung emosyon mo, madali ka naman magalit. Mabilis ka na magdesisyon kahit pamali-mali na yung decision mo. Pero pag grateful ka, you are emotionally healthy. Yun po ang totoo. And then, physically healthy. Hindi lamang po yung kaisipan natin, hindi lamang po yung emosyon natin, kahit po yung katawan po natin physical, pag thankful po tayo, lagi po tayo nagpapasalamat sa Diyos, magiging healthy po tayo. Sabi po dyan, sa last sentence po, maiiwasan po natin yung sakit sa puso. Pag pupunta po kayo ng Anyana, nakarating na po kayo ng Anyana, meron po dong jogging area. Pag dumadaan po ako doon, ang daming tao pag alas 5 po ng hapon. And every time na dumadaan po ako doon, iisip ko, itong mga taong to, alam nyo, wala silang ibang gusto, kundi maging healthy yung kanilang physical na katawan. Tama po ako? Kaya kung minsan nagda-diet tayo, kain tayo ng healthy. Alam niyo po, ang isa pang nagbibigay ng maayos na kalusugan sa ating pangangatawan, ang maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. Kasi kinokombat nito yung mga negative thing, mga stress sa buhay. Pag mapagpasalamat ka, positibo kang tao sa buhay. And then, next po, ito pa po yung isang benepisyo pag ikaw ay magpasalamat. Sabi po dyan, relationally healthy. In a workplace, sabi dyan, one bad apple can spoil the whole bunch by whining and complaining. Di ba, pag ang isang apple, pag isang basket na apple, lagyan mo yan ng sirang apple. Lahat yun masisira. Pag meron diyang isang empleyadong mareklamo, nahawaan niya yung iba, sunod na araw, nag-welga na yan sila. Tama po? Kasi nakahawa, pero pag thankful ka, kahit nahihirapan ka, kasi yan, isang sakit natin yan, pag bago pa yung trabaho, talagang maaga, talagang asipag. Pag nagtagal-tagal na, late na pumasok, madami na reklamo. Grabe naman to, ang hirap. Pagiran po tayo, nakalimutan po natin magpasalamat sa Diyos. Pasalamat po tayo sa workplace natin kasi ang totoo, maraming taong walang trabaho. Kung nahihirapan ka sa trabaho mo ngayon, maraming tao ngayon, ang daming requirements kailangan para makapasok sa trabaho pero hindi sila makapasok-pasok sa trabaho. Kaya pag thankful ka, ikaw ay blessing doon sa workplace mo. And then, the last, ito ang gusto-gusto ng lahat. Pag grateful ka, you are financially healthy. Mas lalo tayong yayaman. Amen po? Yes. Sabi dyan, be thankful for what you have. You'll end up having more. Dahil grateful ka sa mga bagay na meron ka, mas lalo kang pagpapalain ng Panginoon. If you don't concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. Kahit anong meron ka, hindi ka makakontento. Kasi lagi mong hinahanap yung wala, laging negatibo yung lumalabas sa bibig mo, yung blessing hindi makarating-rating sa buhay mo. Kaya po mga kapatid, meron pong isang pag-aaral
meron pong isang grupo. Ang pangalan po ng grupo nila, Believers in Christ the Lord. Sa kanila pong pag-aaral, ang goal po nila ay patunayan na talagang pinagpala tayo ng Diyos. Kasi merong ibang nagsasabi, brother, wala naman kaming kwarta. Walang blessing. Pero alam niyo po, sa kanilang pag-aaral, ang grupong ito, Believers in Christ the Lord, nagkaroon po sila ng pag-aaral. At alam niyo po, yung goal ng pag-aaral nila, patunayan na talagang tayo po ay pinagpala ng ating pong Panginoon. Sabi po ng kanilang pong pag-aaral, una po mga kapatid, sabi po dyan sa kanilang pag-aaral, ang may pagkain na nakakain, damit na naisusuot, bubungan sa taas at lugar na matutulugan. Kung meron ka niyan, sabi dyan, kung ngayon may nakakain ka, kung may naisusuot kang damit, kung ang bahay mo may bubong, lahat po ba ng bahay natin may bubong? Meron po, di ba? May lugar kang matutulugan. Wala naman po dito sigurong walang matutulugan. Lahat po meron. Sabi po sa kanilang pag-aaral, ikaw ay mas mayaman kaysa 75% ng mga tao sa daigdig. Ang daming tao ngayon, walang matulugan, walang makain. Pero lahat tayo may makain at may matutulugan. Ibig sabihin po nun, mayaman tayo. Amen? Pwede bang sabihin sa katabi, mayaman ka kapatid. Amen. Praise the Lord. Next, sabi po dyan, ito po yung mga pag-aaral po nila. Kung may pera ka sa bangko, o kung wala na sa bangko, may wallet ka ngayon, o yung wallet mo walang laman, pero may coin purse ka. Barya sa mga maliliit na lalagyan. Sabi nila, ikaw ay isa sa mga 8% na mayayaman sa daigdig. Lahat ba mayroong barya ang kanyang coin purse? Papel pa nga yung sa inyo eh. Diba? Ibig sabihin po, mayaman talaga tayo. Amen po? Pinagpala tayo ng Diyos. Next pa po, sabi po dyan, kung ikaw ay nagising ngayon, ngayong umaga na mas lamang ang kalusugan kaysa sa pagkakasakit, sabi dyan, ikaw ay higit na mapalad. Sabi po dyan, ikaw ay higit na mapalad kaysa sa mahigit 1,000,000 na tao na hindi na mabubuhay sa susunod ng 7 araw. May mga taong tinaningan na yung buhay nila. May mga taong dahil sa sakit siguro, mawawala na sa susunod na araw. Pero dahil nagising tayo, lamang pa rin yung kalusugan natin, mga kapatid, pinagpala talaga tayo ng Panginoon. Amen po? Pinatunayan ng kanilang pag-aaral na pinagpala tayo ng Panginoon. At next po, kung hindi mo pa naranasan ang panganib ng digmaan, kalungkutan ng pagkabilanggo, paghihirap ng torture, o ang kamandag ng pagkagutom, sabi dyan, ikaw ay nakaaangat sa 500 million na tao sa daigdig. Imagine mo, may mga tao ngayon na, di ba, dahil yung lugar po nila, puro karahasan, wala silang kapayapaan. Tayo po, meron ba ditong pinigilan tayo pumunta sa simbahan? Wala. Ikaw ay nakaaangat sa 500 million na tao sa daigdig. Kaya pasalamatan talaga natin ang Diyos. Amen po? At then sabi dyan, kung ikaw ay nakadadalo sa church na walang pagkatakot sa harassment or pag-aresto, torture o kamatayan, ikaw ay higit na mapalad kaysa sa 3 bilyong mga tao sa daigdig. Meron pong mga Kristiyano na pinigilan na pong mag-gather. Meron pong mga lugar na bawal pong magtipon, bawal na banggitin ang pangalan ng Panginoon. Pero sa Pilipinas, kahit saan kang sulok dito sa Pilipinas, pagsisigaw mo ang pangalan ng Panginoong Hesus, wala pong magagalit sa iyo. Amen po? Amen. Huwag ka lang magsisigaw pag panahon ng tulog sila. Kasi meron talagang magagalit sa iyo. Panahon po yan ng pagpapahinga. And then next pa po sa kanilang pag-aaral, kung nagagawa mo pa rin itaas ang iyong ulo at ngumiti at tunay na maging mapagpasalamat sa kabila ng mga problema, ikaw ay tunay na mapalad. Ang marami ay may kakayanan, subalit kakaunti ang gumagawa ng gayon. Kung meron kang problema ngayon, pinagdadaan ang pagsubok, pero nagawa mo pa rin itaas ang iyong ulo at magpasalamat sa Diyos, tunay na ikaw ay mapalad. Kasi may mga taong hindi kayang gawin po yun. Amen po? Amen. And then, the last thing, kung may kakayanan kang basahin o pakinggan ang mensahe nito,
nakatanggap ka ng dobleng pagpapala. Bakit po? Ikaw ay higit na mapalad kaysa sa mahigit na 2 milyong tao sa daigdig na wala na kakayanang makakita at makadinig. Meron pong population ng mga bulag at yung mga bingi. Meron po silang 2 million na population sa mundo. Pero alam niyo po, hindi po tayo kasama doon. Purihin ng Diyos. Bakit po? May kakayanan tayong pakinggan, may kakayanan tayong basahin ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Di ba tunay pinagpala po tayo? Kahit magtapos tong araw na ito, araw-araw tayo magpapasalamat. Amen po? Huwag po yung araw lang ng Thanksgiving, doon tayo magpapasalamat sa Diyos. Kikilalanin ang kabutihan ng Diyos. Dapat araw-araw, kilalanin natin ang kabutihan ng Diyos. Kasi alam niyo po, yung kaaway, si Satan, wala siyang ibang gustong gawin, kundi pigilan tayo magpasalamat at kilalanin ng Diyos. Kaya mayroong tinatawag na mga gratitude killers. Ito po yun sila. Ito po yung mga gratitude killers, mga dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi nagpapasalamat sa Diyos. Una po, basa niyo po, sense of entitlement. Minsan alam niyo po, talagang fan po tayo dyan. Minsan tinatamaan po tayo dyan. Imagine po ninyo, sabi po sa pag-aaral, everyday, meron na pong 150,000 na eroplanong lumalapag ng safe. Imagine niyo po everyday. Ngayon nyo na po yung nalaman. Hindi po yung binabalita. At hindi po yun talagang finofront sa balita na everyday mayroong 150,000 na eroplanong lumalapag na safe. Pero pag may eroplanong lumampas sa runway, front page agad. Pag may eroplanong hindi nakalapag, hinahanap front page. Minsan hindi natin makita yung blessing. Minsan ang naipoforeshadow lagi natin yung negative. Kahit nga po yung hangin na nilalanghap natin, pagising niyo po ba, nagpasalamat tayo sa Diyos? Lord, thank you. Grabe, nakahinga pa rin ako. Diba? Sabi po nila, every day in 24 hours, ang tao humihinga ng 20,000 times. Imagine niyo po yun. Sa 24 hours, ang tao daw po, humihinga daw po ng 20,000 times. Sa isang buwan, ang nagagawa ng taong paghinga, nakakahinga siya ng 600,000 times. Sa isang buwan po nun Sa isang taon, ang nagagawa ng tao, 7.5 million times. Imagine po yun. Imagine niyo po yun. Kung 30 years old ka na, halimbawa, may 30 years old po dito, ang nagawa mo ng paghinga, nakahinga ka na ng 225 million times. So kung 60 ka, nasa 500, mga ganun. O 450 million times kung 60 years old ka na. Paano kaya kung ang gawin ng Diyos? Di ba yung metrohan ng tubig, pag inandar mo, umiikot? Yung kwintador po ng kuryente, pag naggamit po tayo ng kuryente, umiikot. Ito ang gawin ng Diyos, lagyan ng kwintador yung bibig mo. Bawat higop mo, 20,000 times sa isang araw, bawat higop mo, magbabayad ka. Sino po dito ang mga nasa 40 years old na? Million na yung babayaran nyo sa Diyos. Pero palakpakan natin ang Diyos. Libre. Kaya huwag tayong maging entitled. Minsan po, hindi natin nakikita yung blessing ng Diyos. Kasi, napaka-entitled natin. Dahil minsan, entitled tayo. Nagiging madamot pati tayo. Tama po? Nagiging madamot po tayo. Yun ang nakakalungkot. Next thing po, ito po yung next na gratitude killer. Comparing with others. Alam niyo, ang ganda-ganda na ng cellphone mo. Na makita mo yung cellphone mo. Wow, mas maganda yung sa'yo Diba? Yung iba, ingit na ingit sa'yo. Diba? Kasi may maganda kang gamit, may maganda kang sapatos. Pero ikaw naman, ingit na ingit dun sa iba. Ang ganda na ng shoes mo, ang ganda na ng gamit mo, hindi mo makita. Kaya hindi mo may pagpasalamat sa Diyos. Bakit? Saan ka nakatingin? Sa iba. Yung nakakalungkot. Nagiging jealous po tayo sa iba. Kaya,
killer po talaga ng gratitude yung inggit sa iba. Ang totoo, binigyan tayo ng Diyos, may inilaan talaga ang Diyos para sa iyo. Kaya, meron ka niyan, o kaya meron yan sa iyo, kasi mabuti yan para sa iyo. Tama po? Hindi, buti nga sa iyo. Diba? Totoo, mabuti yan para sa iyo. Yun po ang totoo. Kaya huwag natin i-compare yung sarili po natin sa iba, yung meron tayo. Kasi po, baka hindi tayo magpasalamat sa Diyos. And then the third thing is, discontent. Hindi tayo kontento. Dahil hindi tayo kontento, nakakalungkot na magiging sakil. Greedy. Kaya sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 12 verse 15, ito yung reminders po ni Jesus Christ. Dito na po nilagay dyan. Sabi po niya, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Kasi alam ng Panginoon na iyan ang magiging isang dahilan kaya hindi tayo magpapasalamat sa Diyos. Sa akin tayo, gusto natin atin lahat. Diba? And then, the last gratitude killer ay anxiety. Natalo na ng problema. Pastor, pwede pa naman magpasalamat kahit may problema. Mamaya, ipapakilala ko po sa inyo. Kaya binanggit na po Ano po? Ipapakilala ko po sa inyo ang tao sa kabila ng grabing dagok ang dumating sa kanyang buhay, tumingala pa rin siya sa Diyos at nagpasalamat. Gratitude killer po yung anxiety, problema. Dahil po sa problema, alam po nakakalungkot, may mga ibang kinalimutan ang Diyos, kinaliburan ang Diyos. Kaya ito po, sinasabi po ng Bible, sinabi ng Bible na isa sa mga dahilan, next slide po, kung bakit ang galit ng Diyos ay ibubuhos sa sanlibutan dahil sa kawalan ng pasasalamat. Patunayan ko po sa inyo, sabi po ng Romans chapter 1 verse 21 to 23. Next slide po, sabi po dyan, sabi po dito sa verse 21, for although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him. Sabi ko dyan, kahit kilala nila ang Diyos, pero hindi nila sinamba ang Diyos, ni pinasalamatan man ang Diyos. Anong ginawa po nila? Nagpakasama sila, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Kaya ang galit ng Diyos, ibinuhos sa sangkatauhan. Ibubuhos niya sa sangkatauhan dahil, alam niyo po, hindi tayo marunong magpasalamat sa Kanya. Kaya alam niyo po, ang goal po talaga ni Satanas, sabi po ni Billy Graham, next slide po, never forget, huwag daw po natin kakalimutan, sabi ni Billy Graham, ang goal ni Satanas is to turn us away from God. Yung mga pangit na bagay na meron sa buhay natin, gagamitin sa sasakyan niya ni Satanas para hindi tayo magpasalamat sa Diyos. Ano po, ang binigay pong text sa akin, character, para po i-share ko sa inyo sa umaga nito, ay ang buhay po ni Job. Sa kabila po ng problema dumating sa kanyang buhay, tingnan po natin mamaya, ano ang naging response ni Job. And the book of Job, alam niyo po mga kapatid, meron po siyang 42 chapters. Noong pong bata ako, tonto ako pag si Job na yung pinag-uusapan sa Sunday school. Kasi pag mga bata, ang mga kwento dyan, buhay ni Job, buhay ni Abraham. Tonto ako pag si Job na yung pinag-uusapan. Kasi alam niyo po, napaka interesting ng Book of Job. Sabi nila, napaka-amazing daw yung structure ng Book of Job. Alam niyo po bakit? Kasi po, yung mga ibang libro, yung climax ng story, nasa gitna. Pansin niyo po, yung ibang mga libro, pupunta ka pa sa gitna para malaman mo yung ano ba talaga yung climax ng story, yung talagang bakbakan na, laban na, di ba? Nasa gitna. Pero kung vlogger, iba, di ba, sa dulo. Sasabihin pa doon, tapusin mo hanggang huli. Makikita mo. Di ba? Kasi kailangan nilang kumita, kailangan panoorin hanggang huli. Kung vlogger, ganon. Pero yung Book of Job, hindi. Chapter 1 pa lang, grabe na. Nabasa niyo po yung Book of Job? Sino pong nakabasa na ng Book of Job?
or hindi nabasa o napakinggan. Chapter 1 pa lang, alam niyo po mga kapatid, grabe na yung nangyari po kay Job. Di ba? Sino po ba talaga si Job? Si Job. Sabi po dyan, Job, Hope's residence. Una po, si Job po ay pinanganak sa land of Uz. Sa modern day, yung Uz ay Saudi Arabia ngayon. Ba, ibig sabihin, sabi meron daw lalaking nakatira doon, ang pangalan ay Job. At hindi po siya Israelita. Yung po yung residence po niya, sinabi po ng Bible. And then yung character po niya, yan po natin. Next slide. Job was a man of purity, integrity, and holiness. He was a man who lived his life in fear of the Lord. He was a man against whom no one could make an accusation that would stick. Wala kang may pipintas sa kanya. Ibig sabihin, siya'y tapat na alagad at mananampalataya ng Panginoon. Din po yung karakter po niya. Commodities. Ano po ang ari-arian na meron po siya? He was, next slide po. He was wealthy. Mayaman siya. And he was blessed. Pinagpala po siya ng Diyos. The Lord had honored Job by giving him great riches and a large loving family. Talagang pinagyaman ng Diyos ang buhay ni Job. Naniniwala ko dahil yun sa kanyang pananampalataya at pagtatapat sa Diyos. Kaya talagang, nung panahon niya, ang sabi po ng ibang mga commentaries, walang makakapantay sa yaman niya. Siguro siya si Bill Gates noong panahon niya. Sobrang yaman po talaga niya. The blessings of God were clearly apparent in his life. Kitang-kita talaga yung blessing ng Diyos sa buhay po ni Job. Sa kabila ng kanyang yaman, alam niyo po, meron po siyang commitment. Ito po yung commitment na niya. Job served the family priest. He loved his children and he prayed for them, offering sacrifices to temporarily atone for their sins. Job was a man committed to the Lord and to his family. Kung meron mang taong balanse ang buhay, isa si Job. Bakit? May time siya para sa Diyos. Priority niya si Lord sa buhay niya. Mayroon din siyang time para sa family niya. Pag yung mga anak niya ay may ginawang kalokohan, siya yung nagsusunog ng offering para patawarin ng Diyos yung kanyang mga anak. Ganon niya kamahal ang kanyang pamilya. And consistency. Ito po, Job wasn't a part-time believer. Hindi siya part-time believer. Talagang full-time po siya. He lived this way every day of his life. Araw-araw po talaga nagtatapat siya sa Diyos. Ganun po ang character po niya. Yun po yung consistency niya. Every day was spent in holy living, in avoiding sin, in seeking God for others, and living out his relationship with his Lord. Grabe, no? Kaya kung kasama natin si Job ngayon, nakaupo dito, tapos si Satanas pipili ng titestingin, hindi niya mapipili si Job. Bakit? Ako. Dahil sa sobrang faithful dito sa Panginoon. Pero yun po sa Bible, sinubok po talaga siya. Tingnan niyo po, nagkaroon po ng challenge. Satan's challenge. Ayan po. Satan, the adversary, questioned Job's loyalty to God, suggesting that Job's faith was merely a result of his comfortable circumstances. May nagkaroon po ng, ito po yung unang challenge. Nagkaroon po ng pagtitipon sa langit. Nagkaroon po ng pagtitipon kasama ang Panginoon at yung mga anghel. Hindi po sinabing langit pala. Sorry po. Nagkaroon po ng pagtitipon kasama po ang anghel at ang Panginoon. Nandun din po si Satanas. Sabi ng Panginoon, napansin mo ba yung anak kong si Job? Napaka-faithful niya. Duruin mo, no? Parang tatay na, alam mo yung anak ko, ang galing kumanta niyan. Singer yan, dancer yan. Parang gano'n yung nangyari. Alam niyo, sabi ni Satanas, kaya lang naman yung faithful sa'yo. Dahil nagpapala mo ang buhay niyan. Binubuhos mo ang masaganang pagpapala sa kanya. Tanggalin mo yan, sabi ni Satanas. Susumpain ka niyan.
Di ba? Grabe po. Kaya ito po yung first challenge. Ito po, next slide. First challenge. Dahil pinahintulutan ng Diyos si Satanas para subukin si Job, grabe yung nangyari kung babasahin po rin yun. 42 chapters po ito. Talagang i-foreshadow lang po natin. I-summarize lang po natin. At sobrang haba po. Nawala po yung kanyang mga ari-arian. Grabe, sobrang yaman po niya. Nawala yung kanyang ari-arian. At habang nalulungkot siya, nawawala yung kanyang ari-arian, another one, may dumating. Ano ang report? Ano naman ang nawala sa kanya? Namatay yung kanyang 10 anak. Isang araw lang po yung nangyari, ha? Sobrang yaman mo, isa ka sa pinakamayaman sa mundo. Ikaw ang pinakamayaman sa mundo, tapos nawala lahat ng kayamanan mo. Namatay yung mga anak mo, isang araw lang. Alam niyo po, kanina binasa po, sabi po ng mga song leaders natin, ang tugon po ni Job. Grabe po, ano? Sinamba niya pa rin ang Diyos. Magugulat po tayo kung may tao siguro mawala ng mahal sa buhay, may pagsubok na maranasan, siguro talagang magagalit. Pero alam niyo po, si Job, hindi. Alam niyo po ginawa niya? Pinunit niya po ang kanyang damit. Inakita niya ang kanyang ulo. Ano po sabi niya? Hubad akong inalabas ng aking ina sa mundo ito, hubad din akong babalik sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Sinamba niya ang Panginoon. Nagpasalamat pa rin po siya sa ating pong Panginoon. Hindi pa po ito natapos. Dahil talagang hindi niya kaya si Job, nag-level up yung trials, nag-level up yung suffering. Nagkita ulit, nagkaroon ulit ng pagtitipon. Nandun yung mga angel kasama ang Panginoon. Sabi ulit ng Panginoon, kita mo yung anak ko si Job. Tapat yan sa akin. Sabi ni Job, ang tao, kaya niya mawala lahat ng meron siya eh. Pero pag yung katawan niya, pag pinatay mo siya, o tatakotin mo na siya, talagang kalusugan niya na ang atakihin mo. Susumpay ka niya. Binayagan ulit. Alam niyo po, nagkaroon po siya ng talagang sakit ng balat, simula ulo hanggang paa. Grabe, ano? Ito pa nangyari. Nung hirap na si Job, nakita siya ng misis niya. Sabi ng misis niya sa kanya, sasamba ka pa rin ba dyan sa Diyos mo? Sumpahin mo na yan at mamatay ka na. Ano sabi ni Job? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Tatanggap lang ba tayo ng kaginhawaan sa Diyos at hindi paghihirap? Sinamba niya pa rin ang Diyos, hindi siya nagkasala. Grabe po, ano? Palakpakan natin ang Diyos dahil parang imposibleng mayroong ganong kwento sa Bible, pero hinayaan ng Diyos na magkaroon ng ganong kwento sa Bible para po turuan po tayo. Kaya po, kakaiba po yung response po ni Job. Kung kilala po niyo si Matt Redman, si Matt Redman po ay singer, composer. Meron po siyang isang kanta na talagang sikat, Blessed be the name of the Lord. Ano yung kantang yun? Blessed be your name in the land. Tapos meron pong verse po doon na sinabi na you give and take away. Ikaw ang nagbigay, ikaw din ang kukuha. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Naniniwala ako na habang sinusulat ni Matt Redman yung Blessed be the name of the Lord na kanta, ang nasa isip niya, yung nangyari kayo, na kahit anuman ang mangyari, anuman ang hirap na ating maranasan, pagsubok sa ating buhay, patuloy nating sambahin at pasalamatan ang Diyos. Kasi alam po, ang Diyos, alam po niya yung mabuti para po sa ating lahat. Next slide po. Sabi po dyan, ang sabi ni Job, may the name of the Lord
be praised. Hindi mo aasahan niyang lalabas sa bibig ng taong sinusubok ng Diyos. Pinahirapan. Pinuri niya pa rin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya katotohanan mga kapatid, tayo po dyan, next slide. Praising God in difficult times is a sign of gratitude. Ang papurihan ng Diyos kahit hirap ka na, daming pagsubok sa buhay mo, grabe yung problema ang nangyari sa iyo, sasabihin mo pa rin, purihin ang pangalan mo, Panginoon. It is a sign of gratitude. Grabe po, ano? Kaya alam po mga kapatid, sa umagang ito, may 3 bagay lamang po akong gusto i-share sa inyo. Hindi pa ako nagsisimula. Okay lang po ba? Sabi ko kasi kay Pastor Ebe, Pastor, ilang oras ba yung makakabalik pa ako o hindi na ako makakaulit? Biro lang po. Pagsalita ng Panginoon, di ba? Talaga masarap po yung pagsaluhan. Purihin ang Panginoon. At alam niyo po, why being grateful in spite of? Pwede pa lang magpasalamat, sabi ko kanina, sa kabila ng pagsubok ng trials. Bakit magpapasalamat pa rin tayo? Unang-una po mga kapatid, yung pagsubok, God tests our faith through difficulties. Hanggang sinusubok tayo ng Diyos, totoo po, na talagang tinetest po ng Panginoon yung atin pong pananampalataya sa pamamagitan po ng mga difficulties, ng mga problema. At tingnan niyo po yung series of problem na naranasan po niya. Ang totoo, alam niyo po mga kapatid, it was designed to expose Job's true motives for serving God. Dinisign niyo po yun ng Diyos. Dinisign niyo po yun ng Diyos. Bakit po? Ang totoo, God is all-knowing. Tama po ako? Alam niya po lahat. Ang totoo, alam niya yun yung nasa puso ni Job. Hindi yung dinisign niyo ng Diyos para malaman niya yung puso ni Job. Alam niya na yung laman ng puso ni Job. Dinisign niyo yun ng Diyos para malaman ni Job yung condition ng kanyang heart. Sasamba pa rin ba ako? Sa kabila ng pagsubok na aking nararanasan. Dinisign niyo yun ng Diyos para sa atin na mga makakabasa, makakarinig ng salitang ito, nasasamba pa rin ba tayo sa Diyos sa kabila ng mga problema na ating nararanasan? Kaya alam niyo po, yung napakasikat na tanong, laging tinatanong, why bad things happen to good people? Kinuha po nila yun sa Book of Job. Bakit may mga pangit na nangyayari sa buhay ng mga taong mananampalataya? Nakakalungkot, may mga Kristiyano, akala nila pagtanggap nila sa Panginoon, hayahay na lahat. Ang totoo po, nagsisimula pa lang ang laban. Ang totoo, patagal ng patagal na ikaw ay Kristiyano, pasarap ng pasarap. Amen po? Amen! Kala nyo, pahirap ng pahirap Ang totoo, pasarap ng pasarap. Kasi langit na bayan ang inihanda ng Panginoon para po sa atin. Sinubok ng Diyos ang pananampalataya po ni Job. Alam niyo po, naranasan niya para po siyang tinorture. Internal bleeding and external bleeding ang kanya pong naranasan. Grabe pong paghihirap yun. Habang siya ay nalulungkot, malungkot, nagluluksa, yung sugat niya. Alam niyo po, ang pinahid pa, abo. Sugat niyo po, lagyan niyo ang abo. At maliit lang na sugat. Abo. Ang hapdi. Grabe pong hirap. Grabe pong pagtitiis. Pero alam niyo po, hindi niya po sinumpa ang pangalan ng ating pong Panginoon. Sinamba niya pa rin ang ating pong Panginoon. Pag tayo po ba susubukin ng Diyos, praise the Lord pa rin ba? O erase the Lord na? Amen po? Praise the Lord! Amen. Meron po kasing kwento. Meron pong isang bagong Kristiyano. Umattend po siya sa church. Habang nagpipreach si pastor, sabi ni pastor, ang Diyos ay mabuti sa lahat. Ang ginawa po ng Kristiyano, tumayo po siya. Sumigaw. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa Panginoon! After po ng service, kasi nakadistract po siya Nilapitan po siya ni pastor. Sabi ni pastor, bro, totoo mabuti ang Diyos.
Pero ba, pwede bang sa susunod, huwag ka lang sisigaw? Kasi nagugulat yung mga katabi mo. Sige po, Pastor, sorry po. Another Sunday, nag-preach ulit si Pastor. Tunay na dakila ang makapangyarihan ng ating Panginoon. Yung bagong Kristiyano, tumayo ulit. Hindi niya napigilan yung sarili niya. Sigaw po siya. Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Nag-isip niya si Pastor, paglapit ng Pastor after ng service, nakita niya yung bagong Kristiyano, si Ryan Chanelas. Sabi niya, Pastor, next Sunday bro, huwag ka lang sumigaw ulit kasi nakadistract ka. Papatang ko na lang yung sapatos mo, ayun ang chinelas mo, papatang mo yan ang sapatos pag hindi ka sumigaw. So mayroon na akong usapan. Sige po, Pastor, pasensya na po. Another Sunday, third Sunday, ang message buhay po ni Hope. Sabi ni Pastor, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng pagsubok na dumating sa buhay ni Hope, patuloy niya pa rin sinamba, pinasalamatan ang Panginoon. Yung bagong Kristiyano na touch doon sa message, tumayo pa rin. Ano sigaw niya? May sapatos o wala? Praise the Lord! Salamat sa Panginoon! Diba? Tayo ba? May sapatos o wala? Mahirapan man tayo sa buhay, praise the Lord pa rin. Amen. Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay po nito talagang susubukin tayo ng Diyos. Magkakaiba man po tayo ng pagsubok. Pero tatanda natin, it is just a testing. Pinapatibay ng Diyos yung ating pananampalataya. Tapikin nga natin yung katabi natin, maging matibay ka. Dahil mabuti ang Panginoon. Amen po. Pangalawang bagay, second thing po mga kapatid, bilisan na po natin. Baka may mga gutom pa dyan. O baka sasayo mo po yung kalalakihan eh. I-insert po. Next thing po mga kapatid, why being grateful in spite of God often uses crisis to bless us. Bakit tayo magpapasalamat sa kabila ng mga pagsubok? Kasi minsan, alam niyo mga kapatid, ginagamit ng Diyos yung mga krisis, yung mga problema, yung mga pagsubok para pagpalain tayo. Tatlong major crisis ang dumating sa kanyang buhay. First, physical. Nawala yung kanyang ari-arian. Nagkaroon siya ng karamdaman. Pangalawa, emotional. Emotional crisis. Mamatayan ka ng 10 anak sa isang araw. At nga aso, pag namatay, nakikita ko sa Facebook, grabe, naka-block ang profile. Anak pa kaya niya 10 namatay. Emotional crisis. Pangatlo, theological and spiritual crisis. May mga kaibigan siya pumunta sa kanya, dinibati pa siya. Grabe, no? Kakaawa ang kanyang kalagayan. Pero alam niyo po, naging tugon po niya. Naging tugon po ni Job. Naging positibo po si Job sa kanya pong pagtugon sa Panginoon. Nagkaroon ng dialogue between Job and God. Nagkaroon ng, si Job talaga, dahil mas nasaktan siya, di niya alam anong nangyayari sa kanya, kinestyon niya ang Panginoon. Pero alam niyo, hindi siya sinagot ng Panginoon. Alam niyo po, ang ginawa ng Diyos sa kanya, hindi po siya sinagot ng ating pong Panginoon. In Job chapter 42, makikita po natin dyan, in-acknowledge po ni Job yung kanya pong pagkakamali. Na-question niya po ang Panginoon. Alam niyo po ba? Na-restore ng Panginoon lahat na nawala sa kanya. Dinoble yung kanyang kayamanan. Binalik yung 10, hindi na siguro yung binuhay, ano po. Another, nagkaroon ulit siya ng 10 anak. At alam niyo pa, nakita niyo pa yung 4 na generation ng kanyang lahi. Madalang na siguro, sa panahon natin ngayon. Ako kahit pangatlong generation lang, okay na Lord. Pero si Hope, nakita pa niya, grabe yung blessing. Bakit? Na-recognize niya, Lord, mali ako. Ikaw tama, purihin ang pangalan mo. Naging positive pa rin yung tugon niya sa Panginoon. Ginamit ng Diyos yung problema, pagsubok na dumating sa kanyang buhay para mas lalo siyang pagpalain.
Alam nyo, minsan tinitest lang po talaga ni Lord yung loyalty po natin sa Kanya. Titingnan talaga ng Panginoon kung talagang akin talaga to eh. Ang kapalit po nun, papala sa buhay natin. There's an old man, gusto niya na magretiro sa buhay dahil pagod na siya magtrabaho. Matanda na siya. Sabi niya doon sa amo niya, sir, dahil ang trabaho niya, contractor siya. Magawa siya ng building. Boss, retiro na ako. Tanda na ako. Grabe na yung mga sakripisyo ko din nagawa sa company ko ninyo. Sabi ng boss, sige, bibigyan kita. Pero, one last more. Gawan mo ako ng bahay. So dahil itong old man, nagigil na, gusto nang mag-retire na maaga. Alam yung ginawa niya? Para mabilis ang gawa. Mga substandard yung ginamit. Para mabilis talaga. Talagang, sige, paspasan niya. Overtime. Natapos agad yung bahay na pinapagawa. Pero yung mga ginamit na mga gamit, mga substandard lang. Para mabilis. Alam niyo po, nagpaalam siya ulit, boss, okay na po yung bahay niya. Gawa na. Pwede na po ako magpahinga. Alam niyo, sabi ng boss niya, dahil matagal kang naglingkod sa akin, sa iyo yung bahay na yan. Ha? Sabi nung mulanda, ha? Kung alam mo lang na akin yan, ay talaga yung mga mamahaling gamit ang ginamit ko dyan. Alam niyo mo, minsan talagang hayaan ng Diyos na mag-heal tayo. Titignan niya talaga yung loyalty natin. Kung talagang sa Kanya tayo. Kung nakita ng Diyos na patunayan ng Diyos na loyal ka sa Kanya, He will bless you more and more like Job. Diba? Minsan, nagamitin niya ng Diyos. Iset natin sa isip natin, gusto kong pagpalain ng Diyos, kaya may pagsubok ako nararanasan ngayon. Amen po? Amen. Yan po ang totoo. At madalas, yun po talaga ang katotohanan. Every problem, trials na mayroon tayo, speak blessing. Lord, alam ko, you want to bless me. Kaya ko to. Nandiyan ka sa buhay ko. Kaya pangatlong bagay, mga kapatid, why being grateful in spite of, tatandaan natin to, God is in control of everything. Alam niyo, habang si Job, pinapatay yung kanyang mga anak, nawala yung kanyang kabuhayan, ang totoo, nandun ang Diyos, nakatingin sa kanya. Nung si Job umiiyak, hirap na hirap, nandun ang Diyos. God is in control of everything. Huwag natin kakalimutan na ang Diyos na sinasamba natin, makapangyarihan sa lahat. Amen po? Amen. He is omnipotent God. Sobrang makapangyarihan po niya. He is ever-present. Nasa lahat po siya ng dako. At omniscient. Nalalaman po niya ang lahat. Kaya sabi ko kanina, kung may pagsubok ka man ngayon, mabuti yan sa'yo. Hindi yan buti nga sa'yo. Yun po ang totoo. Mabuti yan para sa'yo. God is in control. Huwag natin kakalimutan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hindi po sinagot ng Diyos yung tanong niyo, bakit nangyayari ito sa akin? Alam niyo po ang sabi ng Diyos, did not answer Job's question. Instead, He reminded Job of how great, powerful, mighty, and good He is. Sabi ng Diyos, ako'y makapangyarihan sa lahat. Parang pinupoint ng Panginoon kay Job, makapangyarihan ako. Hindi kita pababayaan. Ako yung Diyos mo. Ang totoo po, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ang Diyos na sinasamba natin, walang ibang inisip, kundi ang kabutihan ng bawat isa sa atin. Babasahin natin from Genesis to Revelation. Walang ibang plano ang Diyos, kundi ang makasama niya tayo sa langit na bayan. Kaya nga, may Christian living, ito dapat yung buhay ninyo. Pag kayo nagkasala, lumapit kayo sa akin. Tuwid ninyo ang inyong pamumuhay. Maglingkod kayo sa akin kahit nahihirapan kayo. God is in control. Yun po ang totoo. Hindi po tayo iiwanan ng Diyos. Hindi po bang pakibulong sa katabi nyo, hindi ka iiwanan ng Diyos?
Yan po, totoo. Hindi po talaga nangiiwan ang Diyos. Yan po ang totoo. God is present in our grief. Nandiyan ang Diyos nakatumay sa atin. Alam niyo po, what a coincidence. Ito po ano po kulay ng damit niyo sa mga nakakaalam? Maliban kay Brother Jess. Ano po kulay niyan? Choco brown. Choco brown. Alam niyo po, what a coincidence. Bakit? Alam niyo po yung chocolate, bakit masarap? Yung chocolate, talagang favorite ka ng lahat. Ito po, kahit diabetic. Ako po, mataas ang sugar ko, pero pag chocolate, talagang masarap. Babalik lang talaga ng maliit, makatikim ng chocolate. Sobrang sarap. Tama po. Bakit masarap ang chocolate? Ang chocolate, pinagsamang pait at tamis. Amen? Ang buhay masarap pag pinagsamang hirap at ginhawa. Tama po? Hindi pag puro sarap lang, wala. Mahina. Baka kinindatan ka lang ni Satanas, bumigay na. Kasi puro sarap ang alam. Pero dahil nasanay ka na sa hirap, at alam mo talaga may kapalit itong sarap galing sa Diyos, hindi ka susuko. Magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Kanina po, sabi ko nga po, 111 years na yung church. At ang totoo po, yung mga nag-start po ng church ng hulugan, nasa piling na po ng Panginoon. Pero alam niyo po, nagtutuloy ang hulugan. Unang-una dahil kay Lord, na siyang totoong founder ng church na to. Amen po? Pangalawa, naniniwala ako, those leaders na meron ngayon ng hulugan, sila ang mouthpiece ng Diyos sa lugar na ito. Kaya nagtutuloy ang church po na ito. Ang totoo, mawala na tayo. Totoo, mawala na po talaga tayo. Mga susunod sa atin, siguro magsa-celebrate na yun ng 200 something years. Wala na tayo sa mundo. Itutuloy pa rin. Matutuloy pa rin ito. Bakit po? Kasi may Diyos sa dakila at makapangyarihan sa lahat. Kaya mga kapatid, bago ko po tapusin ang message po na ito, first time ko po itong gagawin ay gusto ko pong papuntahin sa harap lahat po ng church leaders na meron tayo sa hulugan, sa kabataan, kababaihan, kalalakihan, church officers. Naniniwala po ako na ang Diyos, inilagay po kayo sa posisyon po na yan para ituloy ang kanyang mission sa lugar po na ito. Dahil gratitude in spite of gratitude sa kabila ng mga pagsubok na naranasan ng iglesia rito. Kanina, kakwentuhan ko po yung elder, grabe yung pinagdaanan ng church. Kanina, narinig ko din po sa devotion, may mga pinagdaanan talaga ang church. Pero ang church ngayon patuloy na nagsa-celebrate ng 111 years sa kadakilaan po ng Panginoon. Kaya nandiyan ko po lahat na tayo tumayo. Pwede po ba natin ituon ang ating kanang kamay sa kanila? Simbolo ng ating pasasalamat sa Diyos na ginagamit ang buhay ng mga kapatid natin ito para ipagpatuloy ang kanya pong misyon dito po sa dako po ng hulugan. Tayo po lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, Lord God, we thank you. We praise you. Dahil napakabuti niyo pong Diyos sa buhay po namin. Lord, niniwala kami, this is not an accident, Lord. Alam po namin na bago pa man planuhin ng iyong pong mga anak sa lugar na ito, na magpapasalamat sila, alam po namin na kayo na Panginoon na nagplano po nito. Itutuloy po ito dahil para po ito sa inyo. Lord, nandito sa harapan namin ang mga leaders ng Church of Christ dito po sa hulugan. Grabe yung sakripisyo na kanila pong ginagawa aming Panginoon. May pagpatuloy lamang ang inyong pong misyon sa lugar po na ito. 111 years, Panginoon, ang church po na ito. Ang dami ng leaders, Panginoon, na tumayong po sa church na ito. Salamat sa kanila pong mga buhay. Nandito, Panginoon, ang iyong mga anak. Itinutuloy, Panginoon, ang misyon po ninyo sa lugar po na ito. Kaya in the name of Jesus, we speak blessing, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid po namin ito.
Lord, hindi ko man po sila makausap personally. May mga pinagdaraanan sila. May mga sakripisyo po silang ginawa, Panginoon, para lang magampanan nila ang kanilang tungkulin dito, Panginoon, sa inyo po, Iglesia. Para mapupurihan ang inyo po dakilang pangalan. Lord, palitan niyo po ito ng pagpapala sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus. Samahan niyo po sila, Panginoon, na kung kaanong alab na meron po sila, pag-alabin niyo pa, Panginoon, ang kanilang pananampalataya po sa inyo, aming Panginoon. Gamitin niyo pa po sila, Panginoon, sa marami pang kaluluwa sa lugar po na ito. Pagbuklorin niyo po sila, Panginoon, ng inyo pong pag-ibig. Maging sentro, Panginoon, kayo ng kanilang po mga paglilingkod na ginagawa po sa lugar po na ito. Kaya itataas po namin sila sa inyo, Panginoon, dahil hindi po nila magagampanan ng kanilang mga tungkulin, Panginoon, kung wala ka sa kanilang pong mga buhay. Kaya, Panginoon, sundan niyo po sila sa kanilang pong mga tahanan, pagpalain niyo po ang kanilang pong mga buhay, ang kanilang pong mga pamilya, patuloy niyo po silang gawing pagpapala sa community, Panginoon, ang kanilang pong ginagalawan. Patuloy, Panginoon, na marami pang kaluluwa ang maakay sa lugar na ito sa magitan ng buhay ng mga kapatid po namin ito, lalo tigit sa lahat ng mga kapatiran, Panginoon, dito po sa dako po ng hulugan. Kaya, Lord God, ingatan niyo po sila, pagpalain niyo po sila, Panginoon, anoint them, Panginoon, embrace them, Panginoon, sa mga panahon na nalulungkot po sila. Patuloy niyo pong ipaalala na kayo po ang Diyos na mabuti at dakila sa lahat, na walang ibang inisip, kundi ang kabutihan ng bawat isa po sa amin. Kaya salamat po, purihin ang iyong pong dakilang pangalan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na po kayong maupo. At alam po, gusto ko pong tapusin ang message po na ito. Hindi ko po alam kung nakalagay po sa slide. What should be our response? Ito po yung pagtugon po natin. Sabi po dyan, we should just keep walking with the Lord in spite of what happens to us. Patuloy tayong lumakad sa Panginoon sa kabila ng mga nararanasan po natin, mga pagsubok. We should keep praising the Lord even when our hearts are broken. We should keep trusting the Lord even, sabi po dyan, when life makes absolutely no sense to us at all. Kahit hindi na natin maunawaan yung mga nangyayari, patuloy po natin pagtiwalaan, pasalamatan ang Diyos. And last slide po, sabi po dyan, sa huli pong slide, Satan is defeated when we have a thankful heart, because thankfulness during difficulty is a sacrifice pleasing to God. Naway tanggapin ng Diyos ang ating pagpapasalamat na ginagawa sa Kanya sa araw na ito. Purihin ang ating Panginoon.